shining armor tong batang to. Ang gwapo-gwapo pa niya, may dimple. Si Marilyn, oh! May crush! Alam niyo po ba, yung pong resort po dyan malapit sa atin, ang dinig ko po kasi Carbonell po yung may-ari nun. May I introduce to you, Darlene Carbonell. Alam niyo, ever since nagkamulat ako sa mundong to, never ko naramdaman na mahal niya ako. Sinusubukan ko pero every time na lalapit ako sa kanya, siya naman yung lumalayo sa akin eh. I'm sorry, Giselle, but the way I see it, ikaw ang may problema, hindi siya. Ikaw ang magbago. Wala siyang ibang alam gawin kundi kontrahin ako. Alam mo, mabuti pa yung lola ko, naiintindihan niya ako. Eh siya, isa siyang malaking kontrabida sa buhay ko. Shh, Darlene, I'm sure iniisip lang ng mami mo kung ano magiging future mo. Unawain mo na lang siya. Alam mo, huwag na natin siyang pag-usapan. Lalo lang nasisira yung araw ko. Ano na lang, umalis na lang tayo. Tara na. No. Hindi tayo alis dito hanggat nakasimangot ka pa rin. Ngiti na yan. Ngiti na yan. Alam mo, dapat hindi ka sumisimangot eh. Kasi kapag nakasimangot ka... Ano po, pangit ako ganun. Oh, bakit? Kailan ka ba gumanda? Excuse me, ah! Oh, napikon agad. Sorry na. Tawa ka na. Alam mo, nakakainis ka talaga. Annoying mo. Pero, salamat ha. Salamat sa pang-aasar mo sa akin. At salamat dahil naikinig ka sa akin. Tsaka pinapatuwa mo ako. Kanina galit na galit ka, tapos ngayon senti-senti ka naman. Parinig ka ba? Sige na, halika na. Pumunta na tayo dun sa cliff na sinasabi mo. Let's go? Sige na. Sabi yung motor ko. Jerome! Jerome! Oh, Ay, ma'am, sorry po. Pari, emergency. bakit? Eh, si Chef Andy hindi pa nakakabalik ng resort. Na traffic daw. Mukha naman hindi makakaabot yun eh, no? Eh, ang problema, walang magluluto para sa mga bisita. Sige. Ako na bahala. Ha? Eh, day off mo naman ngayon. Hindi mo naman kailangan magtrabaho. Darlene, pasensya ka na kasi wala na silang ibang maaasahan sa kusina eh. Pero after lunch talaga, babalik ako. Hintayin mo na lang ako pasensya ka na. Halika na. Ma'am, pasensya po. Nay, ayos lang ba kayo? Ba't di pa kayo magpahinga? Sandali na lang to, matatapos na to. Konti na lang. Sige ba, tulungan ako na kayo. Ay, hindi na. Initin mo na lang muna yung natirang ulam para sa karinderya. Magbubukas pa po kayo ngayon? Oo, sayang kikitain eh. Marami ring bumibili paggabi. Nay, napapansin ko na sobra-sobra ata yung pagtatrabaho mo ngayon. Nagkukulang po ba yung kinikita natin sa karinderya? Hindi. Ayos na yung karinderya. Nay, alam ko naman po na magastos po yung pagkukolehiyo ko. Siguro mas maganda kung mag-underload na lang ako o kaya titigil na lang ako para matulungan ko kayo. Yan ang wag na wag mong gagawin. Pero Nay, ayoko naman po na nakikita kayo nahihirapan. Bakit? Nagre-reklamo ba ako? Hindi naman Kaya kong lahat to. Basta mabigyan ka lang ng magandang kinabukasan. Kahit ano gagawin ko. Nay, basta promise mo magpapahinga ka pagkatapos nito. Ayoko naman inaabuso mo yung kalusugan mo. Oo, sige. Admit ko lang. Ito po yung order mo. Ate, ano ba yan? Baka mahawa kami sa sakit mo. Tara, lipat na lang tayo sa kabila. Hindi ka na. Ay, papalitan ko na lang ho. Ay, hindi bali na. Baka nahawaan mo na rin yung iba. Eh, sandali lang ho. Hindi pa... yung bayad niyo! Ay, salamat nga pala kayo na Jerome at ako'y sinalo mo. Ay, emergency yung pamilya kaya kailangan ko kagad umuwi. Wala yun, chef. Sino ba magtutulungan dito kung di tayo lang din? Okay, basta pag ikaw may kailangan na, sabihin mo sa akin at ako'y tutulong. Okay po. Good evening po, sir. Good evening. At, teka, nakita niyo ba si Darlene? Ay, kakaalis lang po, chef. Saan daw nagpunta? Ay, hindi ko po alam eh. Kasama niya po si Sir Ryan. Halika. Ito.
make sure na madala mo to sa opisina. Ito ha, lagyan mo talaga ito. Ito na nga, be! Ha? Sinasabi ko na nga, be! Ha? Tama na! Ano? Ang kapal ng mga mukha ninyong dalawa? At ikaw, asawa ng may asawa? Papatulan mo! Wala kaming ginagawang masama. Hoy! Umalis ka na dito, ha? Huwag mo nga akong hawakan! Umalis ka dito! Ayaw ko makita yung mukha mo! Kasi wala nga kaming ginagawang masama eh. Huling-huli ka na, magdedenay ka pa. Sabi ko, wala kaming ginagawa. Binibigay ko lang yung files na naiwan ko sa kotse. So, ganun katanga ang tingin mo sa akin? After all these years, Siggy, ipagpapalit mo ko sa katsipang receptionist? Ano pa bang kulang? Ginagawa ko naman lahat para mapasaya ka. Hindi ba ako sapat? Eh kung sabihin ko sa'yo, oo. Hindi mo na ako napapaligay tulad ng dati. Hayop ka. Kung alam mo lang kung ano ang isinakripisyo ko para sa'yo. Para sa pamilyang to. Kung alam mo lang, Siggy. Sige, Ryan, I'll see you later, okay? Sige, see you. Akala ko ba mas gusto mo mapag-isa kaysa kasama yung Ryan na yun? Eh, nag-iba isip ko eh. Sobrang pathetic naman kung pupunta ako sa cliff mag-isa, di ba? Dali, 1 oras lang. Ba't di mo ako nahintay? Teka, eh bakit ka nagagalit? First of all, hindi mo ako sinamahan. Ininjan mo ako, hindi ako. Hindi kita ininjan. Tutuloy pa rin naman tayo eh. 1 oras lang, wala si chef sa kusina. Kailangan may magluto. Ano ba? Wait lang. Anong gusto mong gawin ko sa 1 oras, ha? Tumunga nga. Kaya nga ako nag-aya, di ba? Kasi nabobore na ako dito sa resort na to. Alam mo, buti na lang talaga nandyan si Ryan. So, ganun. Pinagpapalit mo na ako kay Ryan. Mas gusto mo na nga yatang kasama siya kaysa sa akin eh. Wait a second. Why are you acting like a jealous boyfriend? Nay! Nay? Oh. Umiiyak po ba kayo? Hindi, naghiwa ako ng sibuyas. Ah. Eh, para saan naman po? Ginahit ko lang para bukas. Ah. Sige po, Nay. Pahinga na kayo sa loob at ako na magsasara dito. Para kapagpahinga. Nay! 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 Diyos ko! Nay! 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 Uy! Marilyn! Marilyn, ano nangyari? Kasi po si nanay, kausap ko lang po siya tapos bila siya na yung matay. Eh kasi naman baka bumigay na yung katawan niya dahil nga pagod na yan Ilang beses ko naman sinasabihin, ayaw naman talaga makinig at tigas-tigas ng ulo ng nanay mo Eh paano? Nagluluto sa umaga sa karinderya pagdating ng gabi yung labada naman paano? Ayaw sabihin, ang laki-laki ng problema niya Gustong sarilinin lahat? May problema po si nanay. Ha? May sinabi ba ako? Naku, may sinabi ba ako? Naku, wala. Wala. Ano, Josie? Okay, fine. Sasabihin ko sa'yo dahil sa tingin ko talagang dapat mong malaman. Kasi yung karinderya niyo, mahina na talaga ang kita. Tapos ngayon, araw-araw dumadaan dun si Bombay, sinisingil yung mga pinautang sa nanay mo. Ayun, nagkakanda ko ba maglaba? Kailangan niyang kumita na mas malaki. Si nanay talaga. Sabi ko naman sa kanya, titigil ako sa pag-aaral para matulungan ko siya. Uy. Naku mo sasabihin yan. Naku mo sasabihin yan. Dapat na hindi ko sinabi sa'yo Naku, papatayin ako ng nanay mo. Ito. Ayan.
kung pambayad mo muna yan sa ospital ngayon, ha? Giselle, bakit mag-isa ka umiinom? Asan na si Ziggy? Andun, sa bago na naman niyang kabit. Mas bata kaysa sa akin. Tsaka yung sigurado ngayon, pinapaligaya na siya. Alam mo, tama na yung inom na yan. Marami ka na yatang naiinom. Buti pa, hatid na kita sa loob. Ayoko nga! Ayoko bumalik doon kay Siggy! Na walang inatupag, kundi mang babae. Kay Mama, na walang importante kundi itsura ko. Tapos sasabihin ng mga tao. At syempre, huwag nating kalimutan. Si Darlene. Ang maganda at perfect kong daughter. Ito yung nakikita ko. Naalala ko yung mga sinakripisyo ko para sa kanya. Siya yung dahilan kung bakit wala yung tunay kong anak. Karma ko na ba to? Kasi pinamigay ko yung anak ko eh. Pinagpalit ko yung anak ko sa ano? Para saan? Para dun sa asawa kong babaero? Para dun sa mata pobre kong biyanan? Para dun sa anak na... Anong gawin ko? Kahit anong pihin ko, hindi ko talaga kaya mahalin eh. At kasi nakripisyo ko. Kaya ko na to. No? Sa tingin mo, nasaan na kaya yung anak mo? Masaya kaya si Marilyn? Miserable rin kaya yung buhay niya katulad ng buhay ko, anak. Miserable rin kaya yung anak ko katulad ng buhay ko. Anak ko eh. Akala ko po ano nangyari sa inyo. Ayos na po ba kayo? Okay na ako. Tama na yung drama niyo. Dok, ano nangyari sa kanya? Ba't biglang na dead to the world si Perlita? Maraming posibleng nangyari sa pagkabuwal ni Perlita. Pero para makasiguro tayo kung ano talagang nangyari, kailangan natin magsagawa ng mga test. Uy! Teses, hindi na kailangan yun. Nabuwal lang ako dahil nahilo ko, tsaka pagod ako, tsaka puyat. Uuwi na tayo. Mars! Relax! Nahiga mo na Relax kayo. ka dyan! Mars, mag-relax ka nga dyan! Mama Josie, relax. Oo nga, Perlita. Kailangan mo manatili dito buong gabi para makapagpahinga ka ng mabuti. Eh, sa bahay na lang ho, kasi mapagpamahal pa kami. Nay, ihiga lang po kayo. Huwag na pong intindihin yung gastos kasi pinahiram naman tayo ni Mama Josie ng pera. Kaya ang importante po, makapagpahinga kayo, makapagpagaling kayo. Ha? Pinagpapalit mo na ako kay Ryan. Mas gusto mo na nga yata kasama siya kaysa sa akin eh. Wait a second.
Why are you acting like a jealous boyfriend? Nay, Bakit naman pati ang kamay pinagdidiskitahan mo? anong ginagawa niyo dito? Surprise! Si Tita Charito pinapunta ako dito kasi kailangan daw niya ng mapagkakatiwalaan. Dito na daw muna ako. Paano si tatay? Naiwan siya sa Maynila. Hayaan mo na yun. Malaki na naman yun eh. Kaya niya na yun. Totoo naman ako makakasama ko kay Dito. Totoo ba yun? Bakit naman parang nakabusangot ka? Ano bang problema? Nay, si Darlene kasi. Hindi ko lang nasamahan, nagtampo na agad sa akin, tapos sumama pa dun sa raya na yun. Hindi ba niya maintindihan na kailangan ko magtrabaho, Nay? Hindi naman ako senyorita katulad niya. Anak, may gusto ka ba kay Darlene? Nay naman, alam niyo namang sabay kaming lumaki ni Darlene, kaya malapit kami sa isa't isa, di ba? Okay. Bata pa kayo nun eh. Ngayon, binata ka na, dalaga na siya. Siyempre nagkakaroon na yan ng crush. Tapos, may in love na kayo sa isa't isa. Di ba? Alam niyo, Nay, kung ano sinasabi niya. Halika nga, ayusin na nga natin yung mga gamit niya. Ako, bigla namang iniiba. Nay, Wala kang ayusin dyan, ayos na yan. Hindi, lalabas lang natin. Hindi naman totoo yung sinasabi niyong... Hindi naman totoo yung sinasabi niyong in love ako. Nay, ayan na. Relax ka lang dyan. Wala kang dapat intindihin. At ako, aalis lang po ako sandali kasi maghahalin po ako ng pagkain sa resort. Nakaluto ka na? Opo naman, kanina pa, bago pa kita sunduin. Kaya po, wala kayong gagawin dyan kundi maupo at magpahinga at ako lang bahala sa lahat. Paano yung pasok mo? Wala po akong pasok. Bakit? Ano po kasi, may President's Day daw po sa school, kaya po wala kaming pasok. Hindi ko nga po alam kung ano yun, basta kung ano man yun, wala kaming pasok. Teka, lalabas muna ako. Medyo maalinsangan, ha? Diyan muna ako, Marcy. Nay, bahog sa inyo tubig. Soft drinks kuha kayo. Ay, hindi na. Ayos na ako dito. Sige, lumakad ka na. Mag-ingat ka, ha? Gusto niyo po mag-iwan ako ng pagkain? Hindi na. Okay na ako. Sige na, Nay, ingat ka. Ingat ka din. Lakad na. Ingat, ha? Sige po. Ay! President's Day talaga! Wala namang ganun, no? Ma-absent ka, no? Naku, magagalit talaga yung nanay mo pag nalaman niya yan, Mama Josie, kaya nga po, huwag niyo dapat sabihin kay nanay. Kasi nagbili naman ako sa mga kaklase ko na kukuhanin ko yung mga notes namin na pinag-aralin nila ngayong araw. Tsaka, ang importante po sa akin, makapagpahinga talaga si nanay. At hindi niya yung magagawa kung magtatrabaho siya. Kaya, ako na lang po muna yung gagawa ng mga trabaho niya. Alam mo, maswerte ka mabait ka talaga Kasi kung hindi ka ganun, hindi kita kukonsintihin. Wala na, Mama Josie. Isa po ako? Ingat ka. Apa. Sige po. President's Day talaga, naisip mo yun? Grabe. Wala na akong maisip Kaya mo? I hated it. I hated every single minute of it. Walang ibang ginawa si Ryan kundi pag-usapan yung mga coach niya na as if naman may pakialam ako dun. So you're never going out with him again? Well, actually may date kami mamaya. But I thought you didn't like him. I don't. But it doesn't mean na hindi kami lalabas ulit. Dahil ba to kay Jerome? Darlene, nakita mo ba ang daddy mo? Kanina. Wala, saan siya? Mom, can't you see that I'm on the phone? Anyways, you were saying... Kaya nga yan. Pag kinakausap kita, huwag mo naman akong bastusin. At ako pang bastos ngayon? Hindi mo ba nakikita na may kausap ako sa phone ko? Alam mo, ikaw kasi, palibhasa sa'yo, ang importante lang ay ikaw. Wala kang pakialam kung may nasasaktan kang ibang tao kasi napaka-selfish mo. Okay na yan. Ang laki ng eye bags mo. Ang pangit mo. Di maganda. Kasi naman ho, yung apo ninyo.
Napakabastos ho sumagot-sagot sa akin. Eh, tinatanong ko lang naman kung nasaan tong si Siggy. Eh, paano naman kasi? May kausap daw siya sa phone. Bigla mo na lang daw siyang sinigawan. Nakapagsumbong na pala sa yung anak mo. Why am I not surprised? Eh, pareho lang naman kayong buwisit sa buhay ko. Whoa. Someone got up on the wrong side of the bed this morning. Whoa. Someone slept on someone else's bed last night. Mama, sa restaurant na lang ako mag-breakfast. Mas maganda pa ang bills doon. Walang pinupuntahan ang pag-aaway ninyo. Para kayong mga bata, hindi rin nakakatulong na si Darlene ang palagi ninyong pinag-aawayan. Hindi ko naman maintindihan kung bakit ang bigat ng dugo mo sa anak mo. Hindi mo ba nakikita? Darlene is your hold to Ziggy. She is your insurance. As long as you have her, Ziggy will be there. Ang dapat mong gawin, kaibiganin ng anak mo. Instead of fighting with her all the time. Kapag nakita ni Ziggy yon, maybe he will be a better husband to you. Think about it. Darlene, are you okay? Pwede ba mag-order na lang tayo? Waiter. Yes, sir. Ako nga isang ako. Ay, pwede pa tawag ng chef kasi gusto ko marinig yung specials. Today's specials are... I said, call the chef. Call the chef. Thank you. Mars! Mars! Anong ginagawa mo? Hindi ba malinaw yung instructions si Marilyn sa'yo? Dapat nagre-relax ka lang sa bahay. Kaya ko na! Hindi mo kaya! Hindi mo carry! Mahina pa yung katawan mo. Baka mabigat ka, babalik tayo sa ospital. Hoy! Darating si Bombay. Wala akong pambayad. Kailangan ko kumayod. Kasi naman, utang ka ng utang dyan kay Bombay na yan. Bakit ba? Ay nako! Para naman kasi may pagkukunan akong iba. Sa'yo nga, di ba, laki-laki na ng utang ko? Kailangan ko ng pera para mapagtapos si Marilyn. Yun na lang ang pag-asa ng anak ko para naman maayos ang buhay niya. Para pag nakagraduate siya, makakuha siya ng trabaho, maganda posisyon niya, di-respetuhan siya at walang mga api sa kanya kahit kailan. Mars? Mars, mabait na bata si Marilyn. Hindi na kailangan ng mataas na posisyon para magustuhan siya ng mga tao. Alam mo, Mars, nasasabi mo lang yan dahil hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko. Yung pangungot siya, pinagtatawanan ka ng mga tao. Sa tingin mo ba may magmamahal sa amin sa itsura namin to? Ay. Ay. Sa'yo? Sa lakas ng nega mo? Wala. Kay Marilyn, syempre, oo. Mabait yung anak mo. Maalalahanin. Siguro naman, hindi lahat ng tao yung panlabas na kanyo na lang yung tinitignan, no? Alam mo, kahit anong sabihin ko sa'yo, hindi ka maniniwala dahil hindi ka naman pinanganak na katulad namin. Basta, Josie ha, ito ang pakiusap ko sa'yo. Huwag na huwag mong makukonsinti ang anak ko sa crush-crush na yan, ha? Dahil kung magkataon, kawawang anak ko, umaasa lang sa wala, tatamaan ka sa akin. Ito naman. Muwi ka na nga! Ito. Gulo-gulo mo. Sige na. Naman. Alis na. Magbubukas pa ako ng tindahan. Easy! Bakit ba kailangan papatawagin siya? Eh, alam ko naman na orderin ko. Hello. Pinatawag daw po ako. Yes, gusto namin marinig yung mga specials niya. Di ba, right? Of course, ma'am. Today's specials are seafood curry laksa and Thai green curry chicken. So, ano pong gusto niyo? Ikaw, Ray, anong gusto mo? Gusto mo ba ng seafood or chicken? Kahit ano, babe. Actually, mas gusto ko nga umalis na dito eh. Para mapagsolo tayo. Alam mo, sobrang sweet mo talaga. Nakakatuwa na may nakaka-appreciate ng company ko. Excuse me.
Uy, anong problema? Kumusta pag-usap niyo ni Ma'am Darlene? Walang problema. Kung akala nung Darlene na yun na nagsiselos ako sa ginagawa nila ni Ryan, nagkakamali siya. Kung gusto niya doon sa Ryan na yun, dito na siya. Hindi ako nagsiselos! Bakit hindi ka nagsiselos, Brad, ha? Sigurado ka ba na wala akong gusto kay Ma'am Darlene, ha? Selos lang yan. $15, 15, 20. 20. Ito. Yan, sige. Ito sa akin. Sige, kuha lang kayo. Sa akin Prince Charming? Prince Charming. Hindi pala. Uy, may merienda pala dito. Libre na kita. Sige, sige. Sasawa na ako dito sa pagkain sa restaurant. Miss, magkano dito? 20. 20. 20. Sige, pabili akong dalawa. Dala ka ba dyan? Iwan ko yan. Oh, sige. Ha? Oo. Prince Charming. Ha? Palagi nyo na lang hinihingan ng pera si nanay. Hindi nyo ba kayo magtrabaho para sa sarili nyo? Pinagmamayabangan mo na ngayon ako, Jerome. Marami ka pang dapat malaman tungkol sa pagmamahal. At maiintindihan mo lang ang sinasabi ko pag nagmahal ka ng totoo. Kawawa naman kayo. Di na mag-i-improve yung lahi niyo. Kaya dapat, mas pangit ka, mas gwapo dapat yung hinahanap mo. Ano ka ba? Nag-aaral ka ba doon? Opo. Di ba wala pasok ngayon, President's Day? Ano yun? Kailan ka pa natutong magsinungaling? Ganun na ba yung tipo mong lalaki ngayon? Yung pinapastos ka? Jerome! Ano ba? Sabihin mo sa akin dahil kahit konti man lang wala ka bang gusto sa akin?